Good evening, my dear sisters and brothers, and welcome to all of you, especially those who are timers to the Manila Cathedral. As I said earlier, we are celebrating the solemnity of Pentecost. It means that it is a celebration of the coming down of the Holy Spirit to Mary and the apostles. It is also the end of the Easter season. We have celebrated the resurrection of the Lord for 50 days, and now we culminate this season with gratitude. Because I believe that especially during this Easter season, we receive so much graces, so much gifts. And so please allow me that in this evening's homily or reflection, I would like to focus on the nature of the gifts. Ang madalas nating narinig sa mga pagbasa ay mga pagtanggap. In the Gospel, Jesus said, "Receive the Holy Spirit." In the second reading, St. Paul, in his letter to the Corinthians, was speaking of gifts. Gifts. So I have three reflections about gifts. Number one, we have to remember that it was Jesus who requested the Father to send the Holy Spirit to us, to the church. It is very important because sometimes, my dear sisters and brothers, we remember the gift, we forget the giver. Pag may natanggap na tayong regalo, nandidilat na ang ating mga mata sa mga regalong tinatanggap natin at nakakalimutan natin yung nagbigay ng regalo. Mas pinahahalagahan natin yung ibinigay kesa sa nagbigay. Kaya tuloy pag hindi natin nagustuhan yung ibinigay sa atin, nagagalit tayo sa nagbigay o sumasama ang loob natin sa nagbigay. Nakakalimutan natin yung mga pinagdaanan na desisyon ng taong nagbigay. You know, sometimes the gift may be simple one, but the love of the giver is greater than the gift that is simple. Kaya mga minamahal kong kapatid, ipinapaalaala sa atin, huwag nating kalimutan ang nagbibigay. Huwag lamang nating bigyang pansin ang ibinigay. Let us remember not only the gifts, let us be grateful to the giver. The second point is this. There are different gifts, but one gift is not better than the other. Sabi sa ikalawang pagbasa, ang Espiritu ang pinagmumulan ng mga handog. And here, I am not talking only of physical gifts. Mga masasabi natin sigurong regalong nakikita ng mata. Bakit mas maputi siya kaysa sa akin? Bakit mas matangos ang ilong niya kaysa sa ilong ko? Those are physical gifts. And we can always find people whom we think receive better gifts than us. No. Let us not focus on that. There are different gifts. What was given to you was not given to me. But what was given to me was not given to you. But all of us, you and me, we receive gifts. Iba't iba ang handog, pero ang lahat ay binigyan. Kaya ang maganda, lalo na sa spiritual gifts, some of us
have spiritual gifts. All of us have spiritual gifts, but one gift differ from another. For example, may mga tao ang galing-galing magbigay ng inspirasyon. Pag nakasama mo siya, yung mga sinasabi niya, nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. May mga taong ang galing-galing mag-organize. Mag-o-organize ng party, bahala siya. Mag-o-organize ng excursion, bahala siya. That is his gift. The gift of organizing. Some people have the gift of listening. Pagtsatsagaan kanyang pakinggan. Pagtsatsagaan niyang pakinggan ang kwento mo. Mayroong mga ibang tao, 2 o 3 minuto pa lang kayo magkausap, naiinip na. May kanya-kanya tayong regalo. Pero hindi nangangahulugang ang regalo ko ay mas higit na importante kaysa sa regalo mo. Ang katangian ko ay mas mainam kaysa sa katangian mo. Ang kakayanan ko ay mas mainam sa kakayanan mo. Hindi. One gift is not better than the other. For example, let us take this Manila Cathedral. I think you will agree with me when I say the Manila Cathedral is one of the beautiful cathedrals in the world. Look around. Iba't ibang bahagi ng Manila Cathedral. May mga malalaking poste, may mga magagandang chandelier, may magagandang stained glass windows. Not all are chandeliers. Not all are stained glass windows. Not all are pillars. But each and every one of the parts of the cathedral plays a very important role to make the whole Manila Cathedral beautiful. Hindi pwedeng sabihin ng stained glass window, mas maganda ako kaysa sa'yo. Baka sabihin sa kanya ng mga poste, kung wala kami, giba ka. That is also true with each and every one of us. We have different gifts. But one gift is not better than the other. What is important is to discover what is my gift, what is your gift, and to appreciate what is given to me and to another. Ang importante ay tuklasin natin, ano ba yung ibinigay ng Diyos sa akin? At huwag nating ikumpara kung anong ibinigay ng Diyos sa atin at sa ating kapwa. Why? Because when we compare what was given to us against the gift of others, you will always find people whom you think had less gift. Ano mangyayari sa iyo? Magiging mayabang ka. Mas magaling ang regalo sa akin. Mas magandang ibinigay sa akin. Ang resulta, yabang. At kung titignan mo naman, mas maganda yung regalo ng Diyos sa kanya kaysa sa akin. Ang resulta, bitter. Magiging bitter ka sapagkat lagi mong titignan, buti pa siya, buti pa siya, buti pa siya. Laging ganon. Buti pa siya, mas maganda ang bahay. Buti pa siya, mas maganda ang kotse. Buti pa siya, mas mataas ang sweldo. Buti pa siya, mas maputi. Buti pa siya, may buhok. Buti pa siya. And then we end up bitter because lagi nating nakikitang may mas galing kaysa sa atin. My dear sisters and brothers, all of us have gifts, different ones, but one gift is not better than the other.
And the final point is this: gifts are given to us to build up the Christian community. Bakit ka binigyan ng ganyang kakayanan? Bakit ka binigyan ng ganyang regalo? Bakit ka binigyan ng ganyang katangian? Hindi para sa iyo, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Ang anumang regalong tinanggap natin mula sa Diyos ay nakalaan para gamitin natin sa ikabubuti ng lahat. All gifts have purposes, but there is one general purpose of all the gifts, and that is to build up Christian community. So, my dear sisters and brothers, as we close this Easter season, let us be grateful to the Lord for the many graces and gifts that we receive. And as we go back to the ordinary time of the year, after celebrating Easter, let us remember to be grateful always for the gift and use them not only for ourselves, but for the good of others. Kasi, tandaan ninyo, ang anumang ibinigay ay pwedeng bawiin. Ang anumang regalo ay pwede uling kunin. Huwag nating sarilinin ang regalo ng Diyos sa atin. Baka ito kuning muli sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin at gamitin natin ang lahat ng biyayang ito para sa kapakanan ng lahat. Amen.